panahon na natapusin natin at tuldukan yung tuwing halalan ay meron pong massive disenfranchisement of voters at yung hindi nabibilang ng tama yung boto. Congressman Garin Oy, Karen. refuses to explain anomalous projects. 69 million. Tuloy-tuloy ang laban. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Ayon po dito sa Pinos ni Atty. Israelito Torion ay nagkita-kita ang Duterte 7. Ito po para isolong na magkaroon ng investigation sa Comelec irregularities the May 2025 national and local election. Pag-uusapan natin yan. Tayo alam natin na nanalo sila. And Janet Garin, naku po, involved pala sa matinding anomalya sa Iloilo City. At ang paglaglag po ni Secretary Vince Dizon ay dating Secretary Bunuan ng DPWH. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito, mga kababayan. Okay, personally, syempre, no, or halos lahat ng mga Duterte supporters ay naniniwala na panalo po ang Duterte. Ngunit dinaya lang. Yan po yung ating paniniwala. Pero kailangan pa rin natin yung konkretong resulta. Sa anong paraan? Manual counting po, mga kababayan. Yung sabi naman po ng ating mga sinusuportahang leader, mga magaling. Andiyan po si Atty. Jimmy Bundok, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Pastor Kivuloy, Attorney J.V. Henlo, nandyan din po, and Doc Mata. So, lahat yan sila. Tayo naniniwala ay panalo. Pero kailangan natin ay ang konkretong ebidensya patunay na sila po ay panalo. At malalaman natin yan, no, kung magkakaroon ng manual counting. Kaya ngayon, ito po ang kanilang tinutulak. Ngunit para sa ating leader, no, hindi lang ang purpose ay malaman yung katotohanan. Whether sila talaga ay nanalo o hindi, kundi magkaroon po ng hustisya yung mga katanungan ng taong bayan patungkol po sa mga anomalies na nangyayari po tuwing nagkakaroon po tayo ng eleksyon. At hindi na dapat ito mauulit, mga kababayan po natin. At ako, no, talagang susuportahan natin ito. At kung kailan magaganap ang manual counting, no, kung kailan po magkakaroon ng hearing at ano po yung magiging paliwanag ng sinungaling na si George Erwin Garcia, iaabangan natin yan. Sa ngayon, mga kababayan, no, wag muna tayo maniwala sa mga lumalabas na fake news na panalo na ang Duterte by manual counting. Mga kababayan, wala pa pong nangyayaring manual counting. Investigation pa lang ang sinusulong, no, at pagkatapos ng investigation, doon na posibleng magkakaroon ng manual counting. Actually, nasa nasa Supreme Court na yan. At aantayin po natin kung ano muna yung magiging resulta. Pero wala pa pong resulta, ha? Wala pa pong manual counting. Kasi may mga lumalabas na mga ibang vlog na panalo na daw yung Duterte, talo daw yung ilang mga kandidato ng mga Pinklawan at kandidato ni Marcos Jr. Wala pa pong ganong resulta. Okay? Para po sa kalinawan ng lahat. Sa ano lang tayo? Sa tama at totoo lang po tayo. So, no perfect news po tayo. Okay. So, puntahan natin yung dito po sa vlog ni Atty. Jimmy Bundok para magkaroon din po tayo, no, ng karagdagang impormasyon at marinig natin kung ano po yung kanilang purpose galing mismo sa kanila. Let's go. Mary Grace, Mary full of grace. Gusto ko lang kayong pasayahin dahil alam ko mga fans kayo nitong aking mga kasama ngayon. Yung una papakita ko na, kasama ko ang aking partner, si Bobby Torion. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi. Pilipinas. Konti pa yung mamaya yan, daan-daan na yan. Pagamihin natin. Magandang gabi po sa inyo para sa bayan ito na meeting. May meeting lang po kami. Meron pa kami ibang kasama na, ayan, dumadami na. Baka lang kasi na-miss nyo. Ito, unahin ko na to. Our Panay Island contingent. Kasama po natin si Attorney J.V. Hindo. Mayong gabi sa tanan. Kasama natin yung mga abogado ng Team DDS. Puro abogado pala to. Oo, mga abogado, no? So, nandito kami kasi meron kaming ibibigay na sulat sa Senado. Hingin natin na maging malinis at patas ang susunod na eleksyon. Kaya At yung nakaraan. At yung nakaraan. Yung bukla rin natin. Sa pamaraan na kailangan
dapat magkaroon ng manual counting sa precinct level mo. Yun nga po mga kababayan po natin, dapat magkaroon ng manual counting. So, sinusulong pa lang nila. Wala pa pong nangyaring manual counting. No? And syempre, napaka-importante po ito. Kasi ang lahat actually is nagdududa sa naging resulta eh. Imagine mo, mayroong overvotes, 17 million. Eh kung lahat yun na overvotes, nandun yung pangalan nila, di panalo sila lahat. Di po ba? Sorry tayo. Forward. Kasi hindi natin nasisigurado how accurate yung vote counting machine. Oo. Tama. Tsaka alam naman natin, lumihis eh. Pumunta sa data center 3. Yeah, maraming violation. Maraming violation. Naku. Online voting pa. Online voting. Nako po, talagang nakikita kong kabahan na po itong si George Erwin Garcia, no, kapag matuloy ang investigation ito. At lalong sasabog po sa galit ang sambayan ng Pilipino. Kasi magkapatong-patong ito eh. Corruption, pandaraya sa eleksyon. No? So, mangyayari po, magiging doble, triple yung galit ng sambayan ng Pilipino sa magiging resulta din ito. Tama. At yung argumento nga namin sa pamumuno ni Atty. Torion, yung batas ay sinasabi dapat manual counting sa precinct level. So that's why dapat masunod yun. And now, yan, marami na kayo. Ang huli nating kasama, ito. Mailap to, bihira nyo makikita to. Pero libo-libo nanonood sa page nito. Oh, patay kayo dyan. Yan, shoutout natin dyan. Atty. Vic Rodriguez, magaling yan. Maayong gabi sa tanan, magandang gabi, good evening to everyone, and welcome to Jimmy Bondok Live. Vic Rod. Atty. Vic Rod. Kami po ay nag-uusap-usap kung paano aayusin ang ating electoral process. Ito, si Atty. Bobby Torion, who really, we have to give full credit. Talagang he's doing all the brunt work, no? But we also are asking for your help to make an open call sa Senado na panahon na natapusin natin at tuldukan yung tuwing halalan ay meron pong massive disenfranchisement of voters at yung hindi nabibilang ng tama yung boto. Kailangan nating manawagan sa Senado na gawin na ito sa lalong madaling panahon nang hindi naman nila salaulain at nakawin muli ang boto pagdating ng 2020. Tulungan niyo po. So, tama po yun. Kaya, ayan, sa mga senador natin na matitino, maliban na lang kay Tuta Soto, Lacson at kay Hontiveros, at Daris po, nakaduda-duda yung kanilang panalo. Yang si Bam Aquino, yang si Ping Lacson, yang si Kiko Pangilinan. Kaduda-duda yung ang kanilang panalo. So, alam natin na yung mga ito, malamang kukontra ito. Dahil mamaya, lalabas yung katotohanan, ay hindi pala nanalo yung mga ito. Kaya, sa mga matitino, at talagang legal yung kanilang pagkapanalo. So, tulungan natin po itong Duterte 7, lalong-lalo na kay Senator Marcolita, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Peter Alan, Peter Cayetano, Senator Robin Padilla. Itulak nyo po ang investigation na ito na dapat mangyari po ang investigation na ito sa Senado. At malaman ng lahat ng mga Pilipino kung ano ang ginawa nilang katarantaduhan sa nangyaring eleksyon at hindi na po ito mauulit. Kaya palagay ko lang hindi magkakaroon din ng matinong investigasyon sa issue po ng eleksyon kung si Tuta Soto pa rin ang nakaupong Senate President. Kaya dapat umaksyon po yung minority na marami naman po sila, yung mga matitino, dapat umaksyon naman po sila na palitan talaga ang liderato ng Senado. Kasi duda rin ako dito mga kababayan. Kasi baka mamaya, si Tuta Soto pa rin ang Senate President at yung mangyayaring investigation is parang cover up na naman at ililihis na naman nilang issue. Kinakabahan ako pagka yung mga kasabwat ni Bongbong Marcos, yun nakaupo pa rin. Kaya sana mabago ang Senate President bago pa magsimula ang pagdinig na yan, no? Patungkol sa anomalya ng Comelec, and then magkaroon talaga ng resolution na magkaroon ng manual counting. I-on the spot ko si Atty. Vic ngayon. Atty. Vic, ano palagay mo sa post ng kaibigan? Mahal nating kaibigan yan, si Jason sa nag-post nung isang araw, sabi panalo ka daw. Ako, maraming salamat Sa manual recount. Maraming salamat kasamang Jason sa iyong paniniwala. But hanggang doon lang dahil pangit naman, it will be self-serving, Kung sa ating galing. on it. Salamat sa tiwala. Salamat sa kumpiyansa. Mabuhay ka, Jay. Jason sa, mahal ka namin, kaibigan tayo. Vic Rodriguez, Bobby Torion,
ito na, pinirmahan na namin itong aming reiterative letter sa Senado, no? Na kailangan may investigasyon talaga sa This is a reiterative request Yes. for urgent Senate inquiry in aid of legislation sa COMELEC irregularities, COMELEC irregularities. sa May 2025 national and local election. Chairman George, trabaho lang. Tayo po. At hindi lang trabaho, no, paniniwala lamang para po ito sa ating bayan at sa ating sistema. Yes. Okay? So, ano tayo? Let's see, may the best man win. Ganun na lang. Okay. Abangan din ninyo magpo-produce ng concert si Jimmy Bondok at kami ang kanyang mga guest. Ako yung guest. Front act ako. Kung JV Hinlo, kung naniniwala ang COMELEC na malinis ang 2025 election, wag na kayong kumontra sa manual recount. Buksan Yun. natin. Opo. Buksan para malaman kung accurate nga yung vote counting machine. Kung sa tingin nyo malinis ang eleksyon, anong kinakatakutan nyo? Yun, tama po yun mga kababayan po natin. Kung sila ay talagang naniniwala na malinis ang nangyaring eleksyon, walang irregularities, tama po yung sinasabi ng mahal nating mga future senator na buksan at magkaroon ng recounting at siyempre magkaroon din ng kaliwanagan ang lahat ng mga Pilipino na may pagdududa pa rin sa nangyari na eleksyon noong May 2025. Di po ba? Tuloy natin. Saan? Gusto namin matalo ulit. Yes. Matatalo kami ulit sa manual recount. Okay lang. Oo, Pero yan, okay yan. Buksan na. Alam mo dito, panalo or talo, importante, magkaroon ng manual counting. Para sa kalinawan. Diba? Kasi panay tayo, panay tayo pagdududa, panay tayong iniisip na panalo ito, talo ito. Pag may manual counting, ititanggapin natin kung ano po yung magiging resulta ng manual counting. Natatakot si George Garcia Natatakot si Bongbong Marcos. Natatakot ang ilang senador at congressman. Doon tayo magduda. Bakit sila natatakot na magkaroon ng manual counting? Yung Palacio de Polvoron, yung tagapagsalita ng si Claire Castro, sinasabi na hindi na kailangan yung manual counting dahil nagkaroon daw po ng malinis na eleksyon. Of course, pabor sa kanila kaya malinis ang eleksyon. Pag pumabor yun sa mga kalyado ng Duterte, sabihin niya na may irregularities. Di ba? Kaya manual counting para matapos na ito. Kung may comment sila sa petition na final for manual counting, wag na kayong mag-comment para tuloy-tuloy na. Total. if they don't comment, of course, legally, they have waived the right to present the Kasi evidence. sabi naman nila malinis ang election, ba't pa sila magko-comment? Kahit yung counting yan, makina o manual counting. Tama. Kung walang dayaan, ba't kayo matatakot? Buksan natin. Palagay ko, end ko na tong live kasi umiinit na ulo. Pag umiinit ang ulo ni JB, natatakot ako talaga Umiinit na daw po yung ulo ni JB Hinlo. Kaya abangan natin yan. Manual counting po, mga kababayan po natin. Pabor na pabor tayo dyan. Sabi nga ng kilala at veteranong journalista na si G. Sonsa, panalo daw talaga ang Duterte. Ako naman naniniwala na panalo talaga sila. Dahil solid yung Visayas at Mindanao. Luzon, hindi naman sila zero. Malakas naman yung boto. OFW, men in uniform. Mga nasa media. Yung mga absentee voters natin, local and international. Panalo sila, nangunguna sila So, paano sila natalo? Yon po yung katanungan na magkaroon lang ng kasagutan kung magkakaroon ng manual counting. Okay, so hayaan na po natin muna yan at antayin po natin, mga kababayan po natin, ang mga susunod na investigation. At kung magsimula na talagang investigation, tutukan natin yan. Sabi ng isang private citizen, shoutout daw po kay Garen, no? Kay Congressman Janet Garen. Shoutout daw sa ating kababayan na Ilongga na si Janet Garen. Shoutout daw po sa iyo. Sabi ng isang private netizen na nakita natin, no, na nagsasalita sa kanyang social media post, abay, may involvement ka daw sa pagnanakaw, Janet Garen. At iniiwasan mo daw po yung magkomento sa anomalya ng korupsyon na binabato sa iyo. And nabasa ko rin yan sa isang vlog ng The Political Vlogger. At doon diniscuss niya rin ang involvement ni Janet Garen at pilit na iniiwasan yung mga katanungan ng media. Janet Garen,
Tangina ka, ang yabang-yabang mo na questionin si VP Sara sa kanyang confidential fund. Ang yabang-yabang mo na sabihin na maayos at maganda ang pamumuno ni Martin Romualdez. O nasaan na si Martin Romualdez mo ngayon? Na isang magnanakaw. Na may papakita natin, no? Na nag-transfer pala ng milyong-milyong salapi itong si Romualdez sa Amerika. O saan galing yun? Siyempre, pera ng taong bayan yon. O, wag na natin patanggalin. Pakinggan natin itong ibinulgar ng isang private netizen patungkol po sa anomalya ni Janet Garen. Mahiya ka naman, Janet Garen. Tangina ka. Congressman Garin Oy, Garen. refuses to explain anomalous projects. 69 million. Oy, 69 Janet Garen, 69 million ha. Kini-question yung confidential fund ni Bibi Sara. Nalinis na, maayos na. million. Arena Tigbawan, Iloilo, 1st District. Hindi pa nakakalahati, wala ng budget. Animal ka, Janet Garen. Hindi pa nakakalahati yung construction, wala ng budget. Paulin, Ikaw pala ang Oh. kawatan. Nako, Tapos, pinupoint nyo si VP Sara para matanggal at siraan sa buong Yari mundo. ka ngayon, Pero Karen. kayo yung mga kawatan, as in kawatan sa kaba ng bayan. Tapos, tatapyasan nyo yung budget ni VP Sara 2026. Kayo, kasama kayo na Dilima, nila Riza, tama. mga pulpol, mga walang kwenta Banatan mo, na te. nakaupo dyan. Kung sino yung gumawa ng tama, sisiraan nyo. Kayo na gumawa ng mga kalukuhan dyan, tapos dahil kampi-kampi kayo, hindi kayo sinisiraan. Dahil, may backup kayo na Romualdez, nila Ko, nila BBM. Hindi na kayo nahiya, hindi nyo pera yan. Ikaw ka rin, butigon, tikalon. Amo na ang dapat sa imo. Ayun, Janet Garen, tanginang yan. Hindi pa nakalahati yung proyekto, wala ng budget. Nako. So, palagay ko, kailangan sumagot ni Garen dito at dapat patunayan niya sa mga dokumento, no? Na mali yung allegation ng mga Ilonggo. Itong si ate, mukhang taga 1st District ito. Kasi kapang-kapa niya po yung proyekto na sinasabi niya, mga kababayan po natin. Siyempre, ako naniniwala na hindi naman po magsasalita ang kababayan ni Janet Garen. Baka taga 1st District talaga ito. Tayo, nasa 5th District tayo, malayo tayo, hindi natin kadistrito itong si Janet Garen. So, itong si Madam, no? Ang ganda ng kuko niya, in fairness. Baka naman kadistrito niya po itong si Janet Garen kasi alam na alam niya yung proyekto na tinutukoy niya, 69 million, kalahati pa lang ang proyekto pero wala ng pundo. Wow! Ito yung mga patunay, mga kababayan po natin, na talagang talamak ang korupsyon sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya hindi talaga ito malilinis kahit palitan yung Senate President, kahit palitan pa yung House Speaker. Ngayon, pinalitan nila yung chairman ng Committee on Appropriation. Anong ginawa? Ganon pa rin, no? Tinatapyasan pa rin nila yung budget ng Office of the Vice President. Pinag-iinitan pa rin nila si VP Sara. Kaya mga putang ina kayo, humanta kayo pag si VP Sara na yung ating presidente. Hindi talaga sila tumitigil, mga kabayan po natin. Gusto talaga nilang lumpuin ang mga proyekto ng Office of the Vice President. So, paano maging working Vice President si VP Sara? Kung walang pundo, ipasalamat lang po tayo, mga kababayan, dahil marami po yung nagbibigay ng tulong sa opisina ng ating Vice Presidente. Kaya pagdating ng mga kalamidad, marami po yung naabutan ng tulong. Paano kung wala? So imagine nyo po, yung inaasahan dapat is gobyerno yung magbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ang tagal nilang magpadala ng mga ayuda, nauuna po yung Office of the Vice President at hindi po yun pera ng gobyerno, ha. Ang karamihan dyan is pera ng mga private na mga individual na tumutulong, nagdo-donate sa Office of the Vice President ng iba't ibang mga goods. Okay. Ayan, Garen, mahiya ka naman, ha. Todo ka pa magbigay ng protection dyan kay Sandro Marcos and Martin Romualdez. Pareho lang kayo ng mga buaya. At sabi nga ni Senator Marcolita, puro sap-sap lang ang pinapahuli nyo, pero ang mga malalaking buaya, nasaan na? O saping buaya, mga kababayan po natin, bago natin puntahan ang DPWH, yung paglaglag ni Secretary Bunua, ni Secretary Vince Dizon, ay dating Secretary Bunuan, ito muna ang dapat malaman ng taong bayan.
Ayon sa Rappler, so hindi po tayo fake news, tayo Rappler po yan. Ayon sa Rappler, ay nag-transfer daw po si Martin Romualdez ng 130 million sa US Property Corporation sa for just $1. So, ibig sabihin, nag-transfer siya tapos yung charge $1 lang. Pwede ba yun? Grabe po mga kababayan po natin. 130 million po. Saan galing yun mga kababayan? Pera ng taong bayan. Magkano ba yung sahod ni Martin Romualdez bilang congressman? 300,000. Sabihin natin may mga allowance siya, kalahating milyon. Tapos, ganun ka lang kabilis mag-transfer ng 130 million at bibili ka ng property sa Amerika. So, ayan po mga kababayan natin, no? Sa hindi pa alam, no? Yung pera natin, totoo, nilalabas na talaga nila. At hindi sila bumibili ng mga property sa Pilipinas, kundi sa Amerika. And now, balita natin si Martin Romualdez ay nasa Amerika, nagpapagamot daw. Si Saldico nasa Europa, nagbabakasyon daw at sinasabing nagpapagamot. So wala na po sila dito mga kababayan natin. Kaya, paano pa sila mapapanagot? Paano pa sila mahuhuli kung sila ay pinatakas mismo ng gobyerno ni Marcos Jr.? Kaya sap-sap lang yung mahuhuli at makukulong dito. Maliliit lang. Taga DPWH lang siguro yung makukulong dyan. No? Yung mga kontraktor lang siguro makukulong dyan kung ipapakulong nila. Pero itong si Martin Romualdez, Saldico, si Lisa Marcos na ngayon ay dinadawit. Palagay nyo, mahahabol pa yan. Negative na siguro yan, mga kababayan natin. No? Kaya ngayon nakabantay po yung mga negosyante, yung mga foreign assisted, ay yung mga foreign investors natin, yung mga foreigner na nagpapautang sa atin, no, yung mga kaalyado natin na nagpapautang sa atin, nakabantay po sa matinding korupsyon na nangyayari sa atin. At pati sa ibang bansa, no, talagang puputok na yung balita na talamak ang korupsyon sa mga infrastructure project sa Pilipinas. Kaya sana mahiya si Bongbong Marcos at makinig siya sa panawagan ni Chavit Singson na bumaba na lang siya bago pa humantong sa mga matitinding gulo at malawakang kilos protesta na mangyayari po mga kababayan. Okay, so wag na natin patagalin and lipat po tayo dito po sa Laglagan Session mga kababayan. Nilaglag po ni Secretary Vince Dizon itong si Bunuan at sinabing si Bunuan ang may pakana ng lahat na nangyayaring anomalya sa DPWH. Pero syempre hindi po yan magagawa ni Bunuan kung wala po si Saldico and Martin Romualdez and ang kanyang principal na si Bongbong Marcos. So, let's go. Punta na po tayo dito mga kababayan. Anyway, paki-like naman kung kayo po ay umabot sa video ito. Mga flood control nakikita natin in 2023, 24, 25. Ito ba parte ba ito ng isang malaking master plan or is this part of a roadmap? Based on your, wala pa kayo wala pa kayo that time, but based on your investigation, I'm sure tinignan nyo rin to. Is this part of a study, a feasibility study, a plan? Kasi ang laki, no? For example, in 2023, just on programs alone, 281 billion. On 2024, 350 billion. So, is this part of a larger flood control study? Yan po ang unang-una kong tinanong din, Mr. Chairman. At ang sagot ay hindi po. In fact, marami po sa mga nakita ko mismo at nakita din po ng ating Pangulo, wala nga ho kahit plano eh. So, definitely, it was not part of the ongoing master plan for the 18 river basins. It was not part of the Central Luzon Mitigation Plan. Wala po. Hindi po sila part ng mas malaki o pang malawakang master plan. Kasi nung Mr. Chairman. natandaan ko, Secretary, nung mayor ako, merong tinatawag na Kamanava Flood Control Master Plan sa mga matatagal, no? And I remember that time, it was JICA. JICA yon. And it was a continuous meeting. Nung mayor ako, continuous meeting yun. In fact, Japanese nga yung kausap namin at that time. And then, I remember also, correct me if I'm wrong, sa mga matatagal na sa DPWH, kinancel to ni Secretary Singson because mas mura pag tayo gagawa, no? Which I agreed, no? Kasi sabi niya mahal pag JICA, tayo na lang gumawa noon. If my memory correct me is correct, DPWH na gumawa, local na gumawa kasi nakatipid tayo ng, I think ang proposal ng JICA is about that time mga
mga 12 to 15 billion, nagawa natin in 3 to 4 billion. Pero may plano, no? Baka I might be baka pasunay yung memory ko, but ang punto ko lang naman dito, may plano, no? Nakita ko yung plano, yung dike papuntang Malabon, all the way to Navotas, all the way to Ubando, may bomba sa Valenzuela. So may plano 'yon, natatanda ko. Itong mga project na ito, mayroon bang mga plano ito? May mga ganyan ba? Wala po. Localize, localize. Wala po, Mr. Chairman. Oo. And then paano pinipili? Grabe mga kababayan po natin, di ba? Paano nila napapagawa? Wala palang mga plano. Talagang kanya-kanya lang sila gawa ng proyekto para mga pagnakaw lang. Sabi nga po ng secretary ng Department of Education, di ba? Si Angara. Nawili po sila sa mga flood control. Doon kasi yung malaking kita Hindi makikita yung corruption kung ibabaon lang nila ng kaunti yung mga metal file, di ba? Pero sa mga school project, sa mga school buildings, no, makikita po kung sila po ay magnanakaw. Kaya dito sila pumupundo at dito sila dumidiskarte. Kaso nabulgar na yung mga ghost project, nabulgar yung mga substandard kasi pinaghahatak, pinagtatanggal at tiningnan kung talagang tama yung pagkabaon ng mga metal stockpile na yan. Ngayon yung project. How do you, kung walang plano, paano sabihin na, okay, for this LGU, itong project ang piliin nyo. For this LGU, itong project na piliin nyo. Is there a selection process sa projects? Ang sagot ko po sa inyo, hindi ko po alam kung paano nila pinili yung mga proyektong yan. Hindi mo talaga alam kasi wala ka dyan Pero ang tanong, paano mo gawin ng tama ang kanilang kamalian? Kasi ngayon, nagiging tuta ka lang ni Bongbong Marcos Wala rin Imagine mo kung inutusan siya na imbestigahan yung 2016, yun din yung gawin niya. Pero siya, si Dizon, alam niya mismo. Yung problema is 2023, 24, 25. Pero gusto nilang bumalik sa 2016. Hindi malayo na yon. Hanggang matapos yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung matapos, ay walang mangyayaring magandang resulta kung ganon. Dahil nga po, unang-una, hindi naman po yan parte ng master plan. Hindi po yan parte ng, halimbawa po, yung mga flood control na ginawa sa Quezon City, yung pong sinimute ni Mayor Joy Belmonte sa ICI. And I think Director Aurora will confirm with you, hindi yung kasama dun sa master plan for NCR. Am I correct? So tama po, hindi din po kasama. Hindi din po ito dumaan sa Regional Development Council. Wala din po yan doon. No, hindi ko alam kung merong ilan doon na nasa RDC plan. Pero I would think vast majority, hindi din po kasama sa RDC. So, localized na mga flood control, kaya sinabi sa amin, localization, very particular sa amin yun. Inisip ko baka may mga ganun na localized, hindi siya river basin. By and large po, dito sa mga inimbestiga namin, Mr. Chairman, hindi po yun ang nakita namin. We could be wrong kasi hindi pa naman po namin nakikita lahat. Hindi po namin na iimbestigahan lahat ng mga napakaraming flood control dating back from even the past 5-10 years. No? Hindi pa po namin nakikita yan. Pero ito pong mga nakita namin, wala po. Kagaya po kasi madalas kami magdala ng tulong sa Hagonoy, Paumbong, magkakatabi yan Bulacan, actually, Ubando, Bulacan, Hagonoy, magkakatabi yan. Wala ba silang master plan in that area? At least localized? Meron pong, meron po nga, yung Central Luzon, no, floodway master plan. Pero hindi po kasama yung mga ginawa sa Bulacan, sa First District, lalo na ng Bulacan. Pero Mr. Chairman, wag na po tayong gumayo. Yung pong flood control na katabi ng bahay ninyo sa Valenzuela, yung pong sa creek, nakalimutan ko lang anong pangalan ng creek na yun. Katabi po ng bahay ninyo na pinuntahan namin mismo ni Mayor West Gatchalian. No? Nagtataka po si Mayor West, bakit po nagtayo doon? At sinasabi niya, hindi naman kasama yun sa plano. No, pero itanayo po yun. So isa pong ihempo yun. Yeah, kasi i-connect ko ito dito sa unprogrammed funds na binuksan ni Senator Joel kanina. Kasi I'll flash the slide 8. Nakita ko kasi yung 2023 ang program funds na pumunta sa DPWH is about 60 billion, of which 25 billion or 41% pumunta sa flood control or flood mitigation. In 2024, lumaki yung pumunta sa DPWH, almost double, 155. Tapos yung flood control lumaki rin na from 41% naging 55%. So, in other words, there's a conscious effort na
palakihin yung flood control allocation eh. So, merong nag-isip na dapat palakihin natin yan. Kasi inisip ko baka may plano o baka mayroong target. And then if you go to in next slide, Carla, pag titignan natin yung program na flood control in 2023, it's 281. Pag dinagdag natin yung unprogram, lalabas 300 billion. Sa 2024, hamak na lumaki. Yung program is 350, tapos kumuha pa sa unprogram na 85, ang ating flood control almost kalahating trilyon. So alam niyo mga kababayan po natin yan ang sinasabing paulit-ulit ni Swansing, no? Na yung unprogram na yan is reserve lang po yan. Hindi yan magagalaw hanggat wala po tayong extra na revenue. Pero magtataka ka dito ha, nare-release po nila yung mga proyekto ng flood control kahit napaloob sa unprogram. Kaya sistematikong pagnanakaw ng isang sindikatong gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong. Ang tawag ko nga dito, ganid eh. Kasi may conscious effort palakihin yung flood control in 2024. No? So, ang inisip ko, baka naman merong gustong tapusin na master plan, merong plano na malaki na gustong tapusin. Pero kung lumalabas wala, then request lang sila ng request na walang pupuntahan kasi walang target eh. And yung unprogram, ito yung kanina sinabi ni Senator Joel, ito yung mga controversies na lumalabas, no? Dito na rin yung mga substandard project, yung iba dyan, mga ghost project. So ang tanong ko, Secretary, sino ang nagre-request nitong unprogram projects? Who among in the DPWH hierarchy is requesting this unprogram? Kasi merong conscious effort eh, meron siyang plano eh. Talagang ito po, mga kababayan po natin, no? Kahit sabihin natin mag-request si Bunuan, hindi naman po yan marirelease kung hindi aprobahan ng presidente at hindi po i-release din po ng DVM. Di ba? So, yes, kung ituturo ni Vince Dizon na si Bunuan ang mastermind, ako naniniwala na hindi lang si Bunuan yung mastermind yan. Talagang, yan, sa buhatan yan. Ang COA, DBM, Malacanang, congressman, sila Tambaloslos, kung kanino nila binato yung mga proyekto na yan. So, lahat yan sila magkasapot. Pero lumalabas ngayon nga, sabi nyo, wala namang plano. No? Random yung plano, may pera eh. Pagbibigay ng project. At kung random yan, sino? Sabi mo na. Nagre-request. And then pangalawa, ano yung basis niya ng pagre-request? Kasi ang laki, tingnan mo, from 25 billion, grabe, 85 malaki. billion times 3 ang request sa unprogram. Unprogram, rini-request yan, ha? Diba? Alam nyo naman yun, pupunta ka doon, magre-request ka. No? Iba pa yung pag-a-approve. Ito, request lang. So, sino yung nagre-request? Tinanong ko po ang ating mga undersecretary at klaro naman po ang rules. Ang nagre-request po nitong unprogram accounts, unprogram funds, is no less than the secretary of the department. So lahat ito dadaan sa kanya. Kailangan po ang secretary lang po ang may authority at pwedeng mag-request ng unprogram accounts. So kahit po ang sinabi kahit na yung mga project ay sabi nyo nga wala sa plano, patse-patse, random in nature, siya pa rin ang magre-request. Wala pong iba according to the undersecretaries. Under the rules for unprogram fund, it is only the secretary that can request. Ano naman ang kanyang basis? Ano yung prioritization niya? Mayroon bang basis siya lang ginawa? Mayroon bang at least some scientific basis? Ako po hindi ko masasagot, Mr. Chairman. No, hindi ko po masasagot. I cannot give a answer to something that I don't know anything about. No, meaning ang secretary lang po nung time na yun na nag-request niyan, ang makakasagot niyan kung ano ang basis. That's fair enough, no? Wala kayo, pero nakita ko kasi dito sa laki ng hiningi sa unprogram. At yun na nga sinasabi ko nga sa inyo. In unprogram kasi may conscious effort to para humingi eh. Unlike doon sa program, nandiyan na yan sa budget nyo, gastusin nyo na. Diba? Ang unprogram, hihingiin nyo yan eh. Tama po. At hiningi niya from 25 billion to 85 billion. So may plano, hindi ko alam kung masamang plano o magandang plano. No? Pero dito na rin tayo nagkaroon ng problema dahil dito na lumabas yung mga substandard, dito na rin lumabas yung mga ghost project at narinig natin kanina Senator Joel, dyan na lumabas yung mga problema. At ang kagandahan naman, this coming 2026, tinanggal na itong infrastructure
sa unprogram, no? Ang balita, ang nakita namin sa GAB na from 80 billion bumaba na yung unprogrammed funds to 45 billion at limited na ito to assistance to social programs. So tinanggal na. Alam mo yung corruption pa rin to, mga kababayan natin. Tinanggal mo yung sa flood control, pero nilagay mo sa ayuda, ang ayuda, napakabilis i-corrupt yan. Diba? Ang daming anomalies yan sa ayuda na yan. 10,000 yung nakasulat sa kanilang pangalan, paglabas nila, 5,000 na lang ang nauwi nila. Kasi ang daming mga katkong nangyayari sa mga releasing ng pera. So, corruption pa rin yan. Kaya sa totoo lang, kung tanggalin nila sa mga flood control, dapat ilipat nila sa ilang proyekto ng gobyerno na talagang kapaki-pakinabang. Yan o, classrooms. Diba? Baka naman kaya nilang habulin ang 1,700 na target nila. Kasi 22 lang yung pinagawa nila. O baka kaya nilang habulin. Huwag nang ilagay doon sa mga ayuda kasi wala, mauubos na naman yan. Pupunta na naman sa bulsa ng mga congressman. Tuloy. So even yung mga roads sa unprogram, wala na rin 'yon, no? Wala na. So ang punto ko lang naman I'm trying to make is kung walang plano, bakit nagre-request? No? Ang laki-laki na nga ng pondo, 350 billion na nasa program. Bakit pa nag-request ng additional 85 billion na wala namang plano, walang goal? Mr. Chairman, ako po bihira po akong hindi sumagot sa tanong. Ipigitin ko po laging na makasagot. Pero in this case po, wala po talaga akong maibigay na sagot sa inyo kung bakit. Iwas po si Sibunuan. Mr. Chair, if I may lang regarding Yes, go ahead. Napag-usapan na rin po ito sa Banat, Bongo. Ribbon Committee hearing, no. Napansin lang po namin ang unprogrammed appropriations ay tumaas, no, from 2021 yung GAA 176 billion. Panahon ng pandemya 'yon, maraming mga prioridad na binibili ang gobyerno. Daming proyekto talaga. 2022 tumaas po 251 billion ang program. 2023 807 billion, 2024 731 billion, 2025 531 billion. Okay lang naman po ito kung gagamitin po sa tama, lalo na sweldo, health emergency allowances. Sa totoo lang yung mga nagki-claim ng kanilang HEA, batas naman po ito, health emergency allowances, pahirapan pa. Pero ito pong mga flood control, ang bilis po tumataas, nare-release po yung kanilang si Ultimo Classroom nga pinabayaan kasi nawili po sila sa flood control. Paano kaya yung about pa sa mga health workers natin? Hindi sila kikita dyan. Pondo. Kaya po I am against unprogram dahil unprogram appropriations dahil naabuso po talaga sa kanya. Ayos. Okay lang kung gagamitin sweldo sa mga kababayan natin, mga nasa gobyerno. Ito pong tulong, social services, pero naabuso Tama. Magiging pork barrel na po itong unprogram appropriations. Sana po matigil na po ito. At I am one with the committee chair, Senator Win. Ayos. Maaari nga lang po, tanggalin na talaga. Maging zero na po itong unprogram appropriations. Dahil hindi po ito basta-bastang nasisilip ng mga kababayan natin. Masyadong naabuso. Malawak po yung kanyang naging broad po ang paggamit ng unprogram appropriation. Pataas ang pataas every year. Buti na lang po ngayon, bantayan natin at bumaba at huwag po gamitin sa infrastructure or sa flood controls. Salamat po, Senator Win. Ayos, ang ganda ng suggestion po ni Senator Bongo. Thank you, Mr. Chairman, if I may po, Senator, I'm verifying it. But for 2026 po, I'm just verifying the information. But wala pong unprogrammed appropriations ang DPWH. So, ano yung mayroong unprogram? Kasi doon na naman sila magnakaw yan. Kunwari, tanggalin, tapos ilipat sa isa. Kagaya ngayon, binawasan nila ng budget ang flood control. Yung DPWH, nilipat nila sa ayuda. Yung ayuda nga, yan din po yung isa sa source ng pagnanakaw. No, meron ba sa foreign assistance? I think foreign assistance. Except po for foreign assistance. Ito po ay yung loan proceeds. But this is really just budget cover
Mr. Chairman. Kasi loan proceeds po ito. Ibig sabihin ito pong pondong to ay manggagaling sa ating mga nagpapautang sa atin. No? Para sa iba't ibang proyekto ng... So, ang tanong, may magpapautang pa ba sa iba't ibang proyekto natin? Dahil nagdududa po sila na mapupunta lang sa korupsyon. So, ang tanong, may magpapautang pa ba? Yung US, yung Japan, South Korea, yung ibang European countries, nakabantay na. Nababalita po tayo sa buong mundo. So, sino yung magpapautang na kung sila ay nagdududa, baka nakawin lang. So, kaysa nakawin, wag na sila magpautang. Ng DPWH. Pero yung pong pinakita ninyong mga local na infrastructure for 2026, wala po yan sa DPWH. For the record lang po, Mr. Chairman. Go ahead, Senator Marklet. Secretary, yung tungkol dun sa program, ang sabi mo kanina, ang nagre-request lang ay yung secretary, sang-ayon sa feedback ng mga kasama mo. Siyang nag-request o pina-request sa kanya? Again po, hindi ko masasagot yan, Mr. Chairman. Kasi po, ganito. Iwas si Bunuan. Iwas si Bunuan. Iwas itong si Dizon, mga kabayan po natin. Siyempre, hindi marirequest siya ni Bunuan kung walang nag-uutos sa kanya. Ngayon po, 2026, pwede natin gawin pala na wala na yung program except yung mga foreign assisted projects. Kasi alam natin dyan, may feasibility study naman. Nakasisiguro tayo dyan na talagang hindi talaga magkakaroon ng puwang yung mga kawatan dyan sapagkat mahigpit din naman ang pagpapatupad dyan. Ano? Pero ba't natin nagawa na nawala yung program 2026? Bakit hindi natin nagawa 25, 24, 23, and even prior years? Again, pasensya na po, pero hindi ko po talaga masasagot yan. Hindi ko po pwedeng, I cannot speculate as to why those funds were appropriated under a program appropriations in the years 21, 22, 23, 24, etc. Tama kasi pero po ngayon, Chairman, wala naman kayong paggagamitan yan, wala kayong goal, wala kayong objectives, pero nire-request ng secretary, pero ako ang tingin ko, hindi siya mismong nag-request, merong nagpa-request sa kanya. Tumpak po, mga kababayan po natin. Ako rin, ganyan din po yung akin naiisip. Na hindi yan i-request ni Secretary Bunuan. Kasi tinuturo naman ni Secretary Dizon na si Secretary Bunuan. Hindi yan i-request si Secretary Bunuan kung walang nag-uutos sa kanya na i-request ito. Kumbaga siya lang yung nagtatrabaho pero may boss na nasa likod niya. Yun ang dapat malaman ng taong bayan. Sino yung mga boss na ito? Kaya si Bunuan dapat ipatawag yan sa isang investigation. Yung patas at transparent na investigation para alam ng taong bayan kung sino yung nasa likod ni Bunuan, sino ba yung sinusunod niya, sino yung nag-uutos sa kanya, si Bongbong ba, si Lisa ba, si Martin ba, o sinong Poncio Pilato yung nag-uutos kay Bunuan para i-request itong mga unprogram na mga proyekto. Okay? So, ayan po mga kababayan po natin. And recap po tayo. Pag-uusapan. Recap po tayo sa ating mga pinag-uusapan. Pero bago ang lahat, pa-like and pa-subscribe naman. Ayan, Janet Karen, involved ka daw po sa maanumalyang proyekto sa iyong distrito. So, si Janet Karen ay hindi sumasagot. And abangan po natin yung magiging resulta sa request po ng ating Duterte 7 na dapat magkaroon ng investigasyon for aid of legislation itong anomalya sa nangyaring election last May 2025 and of course yung pagtutulak po nila na magkaroon ng manual counting. And ito po yung laglagan na nangyayari po sa DPWH kung saan nilaglag ngayon ni Secretary Vince Dizon itong si Bunuan na utak ng pagre-request ng mga nare-release na mga flood control project na napailalim sa program fund. Kaya nga ang sabi ni Senator Marcolita, sino yung nag-uutos para i-request niya ito? Kung sino yung iniisip nyo, ganoon din po yung iniisip ko. Hanggang dito na lang muna tayo. At kung kayo po ay umabot sa kaduluduluhan ng video natin ito, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusuporta. Huwag natin skip yung ads. At thank you sa mga nagpapa-super thanks, super chatter, pa-members sa ating channel. Maraming salamat po. Thank you and God bless everyone.